Magandang araw, Miss Aya. Tawagin niyo na lang akong Joanna. Naninirahan dito sa lugar ng Samar. Hindi ko alam kung bakit ako napunta sa daang yon. Hindi ko naman madalas daanan yung likod ng sapa, lalo na't mag-aalas 6 na ng gabi at madilim na ang paligid. Pero ewan ko, parang may humihila sa akin papunta roon. Nang hapon na yon, galing ako sa palengke. May dala akong pinamiling isda at kakaunting gulay. Habang tinataha ko ang daan sa gilid ng puno ng mangga, malapit sa abandonadong poso, bigla kong nakita ang isang anyong tao na nakasalampak sa lupa, parang lantang gulay. May malamlam na ilaw mula sa liwanag ng buwan at flashlight na dala ko. Paglapit ko, nakita ko ang isang lalaki. At hindi lang basta lalaki, kundi isang napakagwapong lalaki. Yung tipong kahit madungis, basa ang damit, at amoy alak, ang gwapo-gwapo niya pa ring tignan. Maputi ang balat, matangos ang ilong, at mahaba ang pilik mata. Nakapikit siya at kita ko ang pamumula ng pisngi niya. Halatang lasing. Ayos ka lang ba? Tanong ko habang maingat na iniilawan ng mukha niya. Umungol siya bahagya, sabay dahan-dahang iminulat ang isa niyang mata. Tubig. Napaikot ang mata ko. Tama, lasing talaga siya. Uy, anong ginagawa mo dito? Gabi na. Baka madaanan ka ng mga loko-lokong tamba. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko. Nang biglang lumitaw mula sa kabilang daan ang 3 lalaki na may hawak na bote ng beer. Ay pre, yung pogi oh. Kanina pa namin pinagmamasdan yan. Mukhang mayaman. Baka naman may pera yan. Sabi ng isang lalaking may malaking tiyan habang humihipak ng sigarilyo. Teka lang, mga kuya. Kilala ko to. Talaga ba? Kaano-ano mo yan? Tanong ng isa at medyo lasing na rin. Naaamoy ko pa ang rugby sa kanya. Kasintahan ko. Sagot ko agad. Napanganga silang 3. Ako rin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ko hinugot yon. Nilapitan ko agad ang lalaki at pilit na pinapatayo. Tayo na. Sabi ko sa iyo eh. Huwag kang lalabas nang hindi mo sinasabi sa akin. Ay, puro ka talaga kalukuhan. Pagkukunwaring sabi ko pa, para lang mapaniwala ang 3 lasenggo na halatang may binabalak sa lalaking to. Umungot siya kaunti at sa gulat ko, pumayag siyang bumangon. Nakapatong pa ang braso sa balikat ko. Nagkatinginan na lang kami ng mga tambay. Buti na lang at napaniwala ko sila sa drama namin. Napapailing na lang ang isa. Tapos ay umalis na. Napabuntong hininga na lang din ako habang papalayo kami. Hay, akala ko talaga kakayanin kong buhatin ka. Ang bigat mo. Reklamo ko. Narinig ko siyang parang tumawa ng mahina. Bakit ba? Ang ganda mo pala. Ewan ko sa'yo, leche. Nakarating nga kami sa maliit kong bahay, Miss Aya. Nasa likod dito ng bundok at malapit sa ilog. Solo lang ako ron sa kadahilan ng nasa Maynila ang mga magulang ko. Doon sila nagtatrabaho. Kaya ako ang naiwang bantay sa bahay namin. Pinaupo ko siya sa bangkito sa may kusina. Inabutan ko ng malamig na tubig at pinunasan ang noo niya ng basang bimpo. Anong pangalan mo? Tanong ko habang nilalagyan ng yelo ang tubig. Tumingin siya sa akin, parang naliliwanagan na. Ako si Iram. Iram? Anong klaseng pangalan yan? Kabaliktaran ng Marie. Sa inyo lang naman ang may mga normal na pangalan. Ha? Anong ibig mong sabihin sa inyo lang? Ngumiti siya. Nakakaloko ang ngiti niya. Tipong may tinatago. Mahirap ipaliwanag. Basta, hindi ako taga rito. Hindi ka taga rito? So ano ka? Turista?
Napakamot siya ng batok. Parang hirap magsinungaling pero sinusubukan pa rin. Ang totoo niyan, isa akong sereyo. Napahagalpak ako ng tawa. Ano ka? Lalaki na Jezabel? Hindi, seryoso ako. Sereyo, lalaking Serena. Pero wag mong sasabihin sa iba. Wala akong buntot ngayon. Hindi ko alam kung nagpapatawa ba ang lalaki o hindi. Pinagmasdan ko siyang maigi. Sa dami ng kwentong engkanto at kababalaghan sa baryo namin, hindi ko alam kung bibigyan ko siya ng paniniwala o ikukulong ko siya sa silid para masigurong hindi siya baliw. Ano namang ginagawa ng isang sereyo sa daan? Nakahandusay at lasing pa. Bumuntong hininga siya, saka seryosong tumingin sa akin. May pinagdadaanan ako. Gusto ko lang uminom at makalimot saglit. Umiinom pala ang tulad nyo? Bakit ka napunta sa mundo ng mga tao? Dahil sa inyo lang ang may nakakalasing na alak. Pero hindi yun ang kwento ngayon. Tsaka na kapag hindi ka na nagagalit. Ha? Hindi naman ako nagagalit ah. Pero nag-aalala ka. Natahimik ako bigla. Oo na, hindi ko maipagkakailang nag-aalala ako sa kanya. Sino ba naman ang hindi? Sa gwapo at puti niyang yun, hindi posibleng mapagtripan siya ng mga tao sa baryo namin. Lahat naman kasi ng baryo Miss Aya, may mga loko-loko talaga. Hindi na maiiwasan yun. Nang lumalim na ang gabi, pinatulog ko siya sa papagsasala. Binigyan ko siya ng lumang kumot at unan. Habang nakahiga siya, hindi ko maiwasang magtanong ulit. Totoo ba talaga yung sinasabi mong sereyo ka? Bumuntong hininga siya, umikit sandali, saka binuksan ang mga mata. Hindi pa ako pwedeng magsabi ng totoo. Pero kapag napatunayan kong mapagkakatiwalaan ka, malalaman mo rin. At bakit mo naman ako pagkakatiwalaan? Simple lang. Kasi ikaw ang tumulong sa akin ngayong gabi. Aniya saka pumikit ulit. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Parang may kakaibang kuryente sa mga salita niya. At sa loob-loob ko, alam kong kakaiba talaga siya. Kinabukasan, maagang nagising si Iram. Ako, halos hindi makatulog. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa pagkalito sa mga narinig ko kagabi. Seryoso ba talaga siya na isa siyang sereyo? O baka naman nagbibiro lang dahil lasing. Pagkalabas ko ng kwarto, hindi ko siya nakita. Kaya naman lumabas ako ng bahay. At sa likod, doon ko siya natagpuan. Nakaupo sa kahoy na bangko sa ilalim ng puno ng bayabas. Nakatanaw siya sa ilog, parang may malalim na iniisip. Magandang umaga. Gising ka na pala. Bati ko sa kanya. Agad siyang lumingon sa akin at ngumiti. Magandang umaga rin. Ang ganda pala ng umaga dito sa mundo nyo. Ha? Pakiulit nga yan? Wala. Ang sabi ko, maganda ang umaga dito sa inyo. Sabay tulak niya ng bangko palapit sa kanya. Upo ka. Umupo nga ako. Inabot niya sa akin ng isang piraso ng bayabas. Tikman mo to. Matamis. Pero walang lasa kumpara sa bunga ng samo. Sa mundo ko. Samo? Ano naman yan? Prutas sa ilalim ng dagat. Huwag kang masyadong magtanong. Baka hindi ka pa handa. Baka ikaw ang hindi pa handa sa totoo. Tumawa siya ng mahina at sa unang pagkakataon, parang nawala yung lungkot sa mga mata niya. Pagkatapos naming mag-agahan ng tuyo at sinangag, nagpresenta siyang mag-igib ng tubig. Alam mo ba kung paano gumamit ng timba at poso? Tanong ko habang iniaabot ang lalagyan. Parang ganyan lang ba? Sabay turo niya sa hawakan ng poso. Wait, wag! Laking gulat ko nang makita kong bumulwak ang tubig.
Walang kahirap-hirap niyang pinaikot ang lumang bakal na poso na kahit ako, hirap pa ikutin minsan. Parang wala lang sa kanya. Para bang may kapangyarihan siya. Napalunok ako. Saan mo natutunan yan? Wala lang. Pakiramdam ko, alam ko na. Sagot niya nang walang emosyon. Napaisip ako. Baka nga totoo ang sinasabi niya. Habang nasa bakuran ako ng bahay, dumaan si Aling Merna, ang kapitbahay naming tsismosa. Joanna, sino yung lalaking kasama mo kagabi? Bulong niya agad habang kunwaring nag-aalok ng kamatis. Kasama? Kaibigan ko po. Kaibigan? Aba, ang gwapo ah. Hindi taga rito yan ano? Hindi po. Dayo lang. Pagsisinungaling ko, hindi ko sinabing, Sereo, baka ipagkalat niya pa sa barangay namin na baliw ako at ipadala sa mental. Pagkatapos nun, lumipas ang hapon na parang walang nangyari. Si Iram, tinulungan akong maglaba. Hindi ko maintindihan. Lahat ng galaw niya, parang hindi sanay, pero mabilis siyang matuto. Akala ko nga, may pagkapabigat siya, pero nagulat ako. Hindi ka pa ba napapagod? Tanong ko habang sinasampay ang huling kumot. Hindi ako mabilis mapagod. Seryoso ka? Sanay akong gumalaw ng mas matagal kesa sa mga tao. Diyan lang tayo nagkakaiba. Napaisip na naman ako. May sinabi siyang tao. So ibig sabihin, hindi siya. Huy, bakit? Anong ibig mong sabihin sa tao? Ngumiti lang siya at tinuro ang langit. Hindi ka pa nga handa. Kinagabihan, nagluto ako ng ginisang munggo. Lumapit siya sa akin, dala ang lumang radyo. Anong ginagawa mo? Pinag-aaralan ko tong musika nyo. Kakaiba. Puro iyakan pero may tono. OPM. Gusto mo ba? Hindi ko alam. Pero may isa akong gusto. Yung tadhana. Alam mo yun? Kanina ko lang narinig. Pero parang matagal ko nang nararamdaman. Tumayo siya sa tabi ko habang hinahalo ko ang niluluto. Joanna. Salamat ha. Hindi mo ko pinagtulakan palayo kahit napagkamalan mo kong baliw. Marami ng baliw sa mundo. Pero ikaw, parang may dahilan ka. Nagkatitigan kami ng ilang segundo. Wala siyang sinabi. Wala rin akong masabi. Pero parang may namuong tanong sa loob ko na hindi ko pa kayang itanong. Matapos ang simpleng hapunan namin ni Iram, naupo kami sa may semento sa tabi ng ilog. Maliwanag ang buwan, malamig ang hangin, tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at ilang asong tumatahol sa malayo. Ano bang meron sa inyo? At napakagulo ng damdamin niyo. Tanong ni Iram habang hinahaplos ang tubig gamit ang mga daliri. Gulo? Ewan ko. Siguro kasi may puso kami. Ang puso ba? Laging nagpapasya ng tama? Hindi. Pero kahit mali, doon tayo natututo. Hindi siya nakasagot agad, pero napansin kong nakatitig siya sa tubig. May binubulong yung tubig. Ha? Ano raw? Hindi siya tumingin sa akin. Napapikit siya na parang may hinihintay. Tapos, sa malamig at mahina niyang tinig, sinabi niyang, Joanna. Ha? Bakit? Bakit mo tinatawag ang pangalan ko? Hindi ako. Tubig ang nagsabi. Binulong sa akin ang pangalan mo. Ano bang klaseng biro yan? Naninindig ang mga balahibo ko ha. Hindi ako nagbibiro. Dumukwang siya at sumalok ng tubig. Tinignan niya ito sa palad. Tapos pinisil. Alam ng tubig ang pangalan mo. Kasi binabantayan ka nito.
Parang may kung anong humila sa loob ng dibdib ko. Isang takot na hindi ko maipaliwanag. Hindi dahil kay Iram, kundi dahil sa pakiramdam na may hindi ako nakikita pero nakatingin sa akin. Napatayo ako bigla. Tara na nga, umuwi na tayo. Anong oras na din? Aya ko kay Iram. Hindi naman siya tumutol pa. Pagka-uwi namin, mag-aalas 10 na. Inihatid ko pa siya sa papagsasala at sinigurong may kumot siya bago ako pumasok sa silid ko. Habang nakahiga na ako sa papag ko, kahit anong pilit kong pagpikit, hindi ako makatulog-tulog. Para bang nilulubayan ako ng antok. Kaya naman ang ginawa ko, malakas ang boses na tinanong ko si Iram para naman marinig niya ako sa kinahihigaan niya. Iram, gising ka pa ba? Oo, gising pa. May itatanong lang sana ako. Anong itatanong mo? May multo ba sa mundo nyo? Multo? Oo, yung multo, yung mga nakakatakot. Alam mo yun, di ba? Oo naman, mas malala pa sa multo ang meron doon. Napakagatlabi ako. Hindi ko alam kung sineryoso niya ba ang tanong ko o hindi. Pero sa loob-loob ko nun, binibiro ko lang siya. Gusto ko lang talaga ng may makakausap habang nagpapaantok ako. Ganun ba? Sa tingin mo, may sumusunod sa akin? Hindi ko alam, pero may bantay ka. Bantay? Hindi lahat ng engkanto masama, Joanna. May mga nilalang na tumatawid lang sa mundo nyo para bantayan ang mga taong may papel sa hinaharap. Anong papel? Hindi ko pa alam. Pwede mo bang sabihin sa akin kapag alam mo na? Oo naman. Sasabihin ko agad. Sige, yun lang. Magandang gabi, Iram. Magandang gabi rin. Matulog ka ng mahimbing. Ikaw din. Nagtalukbong na nga ako ng kumot, saka tumagilid at hinayaan ang sarili kong tuluyang makatulog. Kinabukasan, dumalaw ako sa maliit na tindahan ni Aling Bebang. Doon ko narinig ang bulong-bulungan. May nakita raw na lalaki sa ilalim ng puno ng mangga noong isang gabi. Nakaputi. Hindi raw mukhang tao. Sabi ni Mang Toto. Baka Santel mo na naman yan. Sagot ni Aling Bebang. Hindi ako nakialam, pero habang pabalik ako ng bahay, may napansin akong kakaiba. Yung puno ng manggang nadaanan ko dati, kung saan ko unang nakita si Iram. May mga bakas ng sinunog na damo sa paligid, parang may nilapnos at may kakaibang amoy na parang alat. Nang gabi rin yun ay may narinig akong kaluskos sa likod ng bahay. Lumabas akong may hawak na flashlight. Iram? Tawag ko. Wala. Nang ilawan ko ang puno ng bayabas sa likod ng bahay, may nakita akong anyo ng babae. Mahaba ang buhok, nakatalikod, maputi ang damit at nakayuko. Napalunok ako sa pag-aakalang isa itong multo. Sino ka? Dahan-dahan siyang lumingon pero wala siyang muka. Napaatras agad ako. Hindi ako makasigaw. Bigla na lang may humawak sa braso ko mula sa likod. Joanna. Paglingon ko, nakita ko si Iram. Pero pagbalik ko ng tingin sa babae sa ilalim ng puno, wala na ito. Parang hangin lang na naglaho. May multo, Iram. May nakita akong babae. Walang muka. Nahihintakutang wika ko. Hinawakan niya ang magkabilang braso ko. Hindi siya multo. Isa siyang bantay. Pero hindi sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa akin ang bantay na yon. Muling natahimik ang gabi. Pero hindi ang isipan ko. Simula nang makita ko ang babae sa ilalim ng bayabas, yung walang muka, hindi na ako mapakali. Tuwing gabi, parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim.
Tuwing naliligo ako sa poso, pakiramdam ko may humihila sa tubig. Humihinga sa ilalim ng lupa. Hindi ko sinabi ang mga yun kay Iram. Kasi kahit takot ako, mas takot akong malaman ng totoo. Hanggang sa isang gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan, lumapit sa akin si Iram. Tahimik siya, hindi nakangiti gaya ng dati. Para bang may bumabagabag sa kanya. Joanna, may kailangan akong aminin. Tumingin ako sa kanya. Basa pa ang kamay ko at may bula pa ng sabon. Ano yun? Matagal na akong pinapalaya sa mundo nyo. Ha? Ipinagbabawal sa amin ang tumawid sa lupa. Lalo na kung may kasalanan kaming bitbit. Kasalanan? May nilabag akong utos. Nagmahal ako ng tao noon. At sinundan ko siya sa mundo nyo. Pero nawala siya. At hindi ko na siya nahanap pa. Bakit mo sinasabi sa akin yan ngayon? Dahil baka mangyari na naman. Baka ako na naman ang dahilan kung bakit. May mawawala. Natigilan ako. Maya-maya pa, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Bumaha ang putik sa likod ng bahay at lumamig ang hangin ng biglaan. Tila may bagyong hindi namin narinig sa radyo. Ilang sandali, matapos naming mag-usap ni Iram at nasa sala na, nakarinig kami ng kalusko sa bubungan, tulad ng mabibigat na yapak. Pumasok ka na sa silid mo. Ani ni Iram. Saka pinagtulakan akong pumasok sa loob ng kwarto. Ayoko pa sana, pero wala na akong nagawa nang isarado niya ang pintuan. Maya-maya pa'y biglang may malakas na bumagsak sa gitna. Joanna, huwag kang lalabas ng silid mo. Ano yun? Isa sa mga bantay. Galing sa mundo ko. Hinahanap ako. Tugon niya. Pero pinilit ko pa ring sumilip sa awang ng dingding mula sa kwarto ko. Nakita kong sinilip niya ang labas. Ang mga mata niya'y bigla na lang nagbago. Nawala ang itim. Kumikislap na ito na kulay asul. Parang tubig sa ilalim ng buwan. At sa gilid ng mukha niya, may nagsitubo ang mga kaliskis. Mapuputi. Kumikislap. Parang perlas. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko. Napalabas ako ng kwarto. Anong nangyayari sa'yo, Iram? Nauutal kong tanong nang makalapit ako sa kanya. Agad siyang napalingon sa akin. Kita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Pero hindi siya sumagot. Bagkus, tumakbo siya palabas ng bahay kahit umuulan. Dali-dali akong sumunod. Hawak ang flashlight na nakuha ko sa may pintuan. Sa ilalim ng puno ng mangga kung saan ko siya unang nakita, nandoon siya. Kaharap ang isang aninong hugis tao, pero balot ng itim na usok. Walang mata, wala ring muka, pero nagsasalita. Bumalik ka na, Iram. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko sa kinatatayuan ko. Sino yan, Iram? Nahihintakutang sigaw ko. Isa sa mga tagapaghatid. Isang paalala mula sa mundo namin. Natapos na ang oras ko dito. Hindi ka nila pwedeng pilitin, di ba? Lumapit ako sa kanya, pero tinapik niya ang hangin at may kung anong enerhiyang tumulak sa katawan ko. Parang may humahampas na alon. Napaatras ako. Hindi mo alam ang pinapasok mo, Joanna. Alam ko kung ano, Iram. Mas natatakot ako kung aalis ka nang hindi ko man lang alam kung bakit mo pa ako nilapitan. Napahinto siya at tumingin sa akin. Sa unang pagkakataon, nagbago siya sa harap ko. Tumilamsik ang ulan mula sa katawan niya. Tumubo ang mapuputing kaliskis sa liig niya. Umangat ang buhok niya. Basa pero gumagalaw kahit walang hangin. Ang dating lalaking natutulog sa papag ng sala ko, ngayon ay isa palang engkantong may pusong sugatan. Ngayon, alam mo na. Bulong niya. Hindi ako nakaimik. Lumingon siya sa nilalang na nakatayo sa lilim ng mangga. Bibigyan mo ba ako ng isa pang gabi? Isa na lang ang pakiusap ko.
Tahimik, walang sagot. Pero unti-unting naglaho ang anino. At si Iram, bumagsak ang katawan niya sa putikan. Nang hihina, patakbo akong napalapit sa kanya at sinapo ang katawan niya. Joanna, kaya mo pa ba akong tanggapin? Tanong niya habang papikit-pikit ang mga mata. Hinawakan ko ang mukha niya. Malamig at parang salamin sa ilalim ng tubig. Hindi ko alam kung ano ka. Pero alam kong hindi mo ako sinaktan kahit kailan. Tumingin siya sa akin. May luha sa mga mata niya. Pero hindi tubig, kundi parang asin. Sa gabing yun, muli kaming bumalik sa bahay ko. Pinunasan ko siya, binihisan, pinainom ng salabat. Hindi na siya nagsalita, pero habang hinahaplos ko ang likod niyang may mga bakas ng kaliskis, alam kong hindi pa tapos ang kwento naming dalawa. Kinabukasan, naalimpungatan akong nakatitig sa kisame. Hawak ko pa rin ang panyo ni Iram. Agad akong bumangon sa kinahihigaan ko at mabilis na lumabas ng kwarto. Pagtingin ko, wala na sa sala si Iram. Tinungo ko ang kusina pero hindi ko din siya nakita ni sa likod ng bahay. Iram, nasan ka? Tawag ko nang may halong kaba. Nang lumabas ako ng bahay at nagtungo sa may gilid ng ilog, nandoon siya. Nakita kong nakaupo sa bato, nakayuko at tila napakalungkot. Nakatitig siya sa tubig. Ikinalma ko ang sarili. Saka tahimik na lumapit sa kanya. Umupo ako sa tabi niya. Hindi siya kumibo. Masama ba ang pakiramdam mo? Mahinang tanong ko. Hindi. Pero baka ito na ang huling araw ko rito. Bakit? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Dahil darating na siya ngayon. Siya? Bago pa man siya makasagot, biglang bumigat ang hangin. Ang mga ibon sa itaas ng puno ng mangga, sabay-sabay na lumipad papalayo. Tumahimik ang paligid. Walang kaluskos, walang ihip ng hangin. Parang huminto ang lahat. Tapos isang tinig ang narinig ko. Malamig, malambing, pero may lalim ng panganib. Iram. Pagkalingon ko, may babaeng nakatayo sa gitna ng tubig. Oo, Miss Aya. Literal na nasa ibabaw ng tubig. Maputi siya. Mahaba ang buhok na kulay pilak. Suot ang kulay perlas na saya na parang hinabi sa alon. Pero ang mga mata niya, kulay abuhin. Walang emosyon, walang habag. Tumigil ang mundo. Amara. Bulong ni Iram habang marahang tumatayo. Napaatras ako ng kaunti. Sino siya? Tagapagsundo. Isa sa mga pinakamakapangyarihan sa lahi naming mga bantay sa pagitan ng mundo. Ngumiti si Amara, pero hindi ito ngiting masaya. Ngiting paalam, ngiting babala. Nakita ko na naman ang kahinaan mo, Iram. Bakit laging isang babae ang nagiging dahilan ng pagtataksil mo sa mundo natin? Sumiklab ang galit sa loob ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang ako ang nasasaktan para sa masakit na salitang yun kay Iram. Hindi siya nagtataksil. Wala siyang ginagawang masama. Dahan-dahang tumingin sa akin si Amara at kahit malayo siya, ramdam ko ang lamig ng mga mata niya. Joanna, tama. Ang nilalang ng lupa na binuksan ng pinto para makawala ang isa sa aming alagad na dapat ay nakatali na sa ilalim ng karagatan. Hindi ko siya binuksan. Tumulong lang ako. Langyang babae ito. Anong tingin mo sa akin, makapangyarihan? Pambihira. At sa pagtulong mo, nagising mo rin ang lumang utos. Kung sino mang tumanggap sa pinatalsik ay dadalhin sa gitna ng hatol. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Iram. Hinawakan niya ang kamay ko.
Ibig sabihin, pati ikaw, maaaring hilahin sa mundo nila. Ha? Hindi. Hindi ko to kasalanan. Wala nang kasalanan o tama. May kautusan. At ang kautusan ay hindi naaantig ng puso. Biglang lumakas ang hangin. Umiikot ito sa paligid ni Amara. Umangat ang tubig sa ilog. Parang may humihila pataas sa gitna nito. Tapos ay may isang anino ng nilalang ang lumitaw sa likod niya. Maugat, mahaba ang katawan. Parang balyena na may mukha ng tao. Pero nakapikit at parang tulog. Si Iram, mas humigpit ang hawak sa kamay ko. Kung susuko ako, hahayaan mo na ba si Joanna? Pakiusap ni Iram. Hindi. Ang puso niya ang naging daluyan ng pagtakas mo muli. Kaya siya rin ang kabayaran. Mas lalo pa akong natakot sa sinabi ng babae. Iram, ayoko. Ayoko sa mundong yun. Hindi ko alam yan. Hindi ako para doon. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang makuha nila. Ako ang magiging kabayaran ng lahat. Magiging ligtas ka dito sa mundo nyo. At doon ko nakita ang tunay niyang anyo. Hindi bilang sereyo, kundi bilang mandirigma ng tubig. Hindi ko siya babawiin. Basta't sumama ka na sa akin. Sabi ni Amara. Dahan-dahang naglakad si Iram papalapit sa babae. Ilang beses kong tinawag si Iram at sinabihang wag siyang sumama. Pero hindi niya ako pinakinggan. Napaiyak na ako at hindi na alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa unti-unti ko na lamang naramdaman na parang nahihilo na ako. At ang huling natandaan ko bago ako nawala ng malay ay ang mga matatamis ng ngiting pinakawala ni Iram habang nakatingin sa akin. Pagmulat ko ng mga mata, nandoon pa rin ako sa gilid ng ilog. Ramdam ko agad ang lungkot na parang nakapako sa dibdib ko. Mainit ng sikat ng araw, pero nanlalamig ang balat ko. Tumayo ako, pilit hinahanap ang mga bakas ng kagabi. Pero wala na si Amara. Wala na ang anino ng higante. At si Iram, wala na rin. Ang naiwan lang ay ang panyong basa sa gilid. At sa tela'y malinaw ang pagkakasulat kamay niya. Joanna. Yumuko ako. Pinulot yun. Mahigpit kong niyakap habang kumakawala ang mga luha sa mata ko. Hindi ko siya napigilan. Hindi ko siya nasagip. Pero ramdam kong hindi siya tuluyang nawala. Lumipas ang mga araw. Tahimik ang baryo. Tahimik na ang mga gabi. Pero ako, hindi na ako kailanman naging gaya ng dati. Sa bawat haplos ng hangin, sa bawat ihip ng tubig mula sa ilog, ramdam ko siya. Parang naroon lang, nagtatago o nagbabantay. Miss Aya, hindi ko alam kung totoo pa ba ang lahat ng yon. Baka bunga lang ng pagod o ng puso kong hindi pa rin nakakalimot. Pero isang araw, habang naglalaba ako sa may ilog, napansin kong may dumaan na anino sa ilalim ng tubig. Mabilis, makinis, parang isda, pero alam kong hindi yun isda. At sa likod ng bato, may nakasabit na maliit na palamuti, kahon na yari sa perlas. Sa loob, may maliit na butil ng samo, prutas na minsang ikinuwento niya, at isang sulat na isinulat sa kakaibang letra, pero naiintindihan ko. Kung kailan mo na kaya, babalik ako. Hindi bilang estranghero, hindi bilang engkanto, kundi bilang taong muling nagtangkang magmahal. Hintayin mo ko, Joanna. Iram. At doon ko napagtanto na ang tunay na pag-ibig, kahit mula sa ilalim ng dagat o ilog, ay hindi kailanman nalulunod. Hindi ito natatapos sa paalam. Minsan, nagsisimula pa lang ito roon. At hindi ko ipagkakaila, Miss Aya. Sa maikling panahon na magkasama kami ni Iram, aaminin kong minahal ko din siya.
Hanggang dito na lang muna ang kwento kong ito. Maraming salamat.